Ano na, okay na? Okay, patuloy po tayo. So again, ito, kung meron kayong Biblia, ipapakita naman pero mas maganda i-open nyo. Open nyo po yung Acts 2:39 and i-open nyo po yung Joel 2:32. Joel 2:32. And then, buksan nyo din yung Acts, nasa chapter 2 pa rin ng Acts, 17 hanggang 21. Kahit yung 21 na lang. So, bali, Acts 2:21, Acts 2:39, and Joel 2:32. Kung nandyan na po kayo, huwag kayong alis. Okay? Tingnan nyo po yung Joel 2:32. Basahin natin ha. Joel 2:32. At mangyayari na ang sino mang tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. That's Joel 32. Hindi pa tapos. Now, bago yan, puntahan muna natin yung Acts 2:21. Hindi pa natin tinapos yung 2 ha, Joel 2. Acts 2:21. Anong sabi sa Acts 2:21? At mangyari na ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Saan nyo ito nabasa? Sa Joel 2:32. Pero unang parte pa lang yon, hindi pa tapos. Now, basahin natin yung Acts 2:39. Acts 2:39. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, bawat isa na tinatawag ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. That is Joel 2:39, in which patuloy po sa message ni Peter. Yung sa Acts 2:21, pinutol niya, di ba? Pero sa 39, may sinabi siyang ganito. Saan po natin ito matatagpuan? Basahin natin yung Joel 2:32. Sapagkat sa bundok ng Zion at Jerusalem ay pupunta ang mga nakatakas, gaya ng sinabi ng Panginoon, at kabilang sa mga naligtas ay yaong mga tinatawag ng Panginoon. So, anong ibig, nakuha niyo yun? Anong ibig sabihin nun? Hindi po nakalimutan ni Pedro yung huling parte ng Joel 2:32. Although sa Acts 2:21, pinutol niya, di ba? Hanggang doon lang siya sa unang sentence. At mangyari ng sino tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Pinutol niya doon. Pero hindi niya yun nakalimutan. Dahil sinabi niya dyan, sino itong mga tinatawag, di ba sabi dito, yung Acts 2:21, kung sino man ang tumawag sa Panginoon. But ang Acts 2:39, yung mga tinawag ng Panginoon. You see, may tumatawag sa Panginoon at may tinawag ang Panginoon. Now, let us define first. Anong ibig sabihin ng tinawag ng Panginoon? Sino tong mga tinatawag ng Panginoon? Ito ba yung mga lahat ng tao na tinatawag ng Panginoon? Hindi po. Basahin natin yung Romans 8:29-30. Sabi diyan, sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa. Ito pong sinasabi ng una pa bago pa man po likhain ng lahat. Sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak upang siya ay maging panganay sa maraming magkakapatid. And verse 30, at yaong mga itinalaga niya ay kanya namang tinawag. Ito yung mga sinasabi dito na tinatawag ng Panginoon. Yung kanyang mga itinalaga. At sino tong mga tinalaga niya? Yung mga nakilala niya nung una pa. At ano pong mangyayari dito sa mga tinawag niya? Sila naman po ay ituturing niya na aring ganap at ituturing niya na ganap at luluwalatiin din naman niya. Ibig sabihin, ang mga taong tinatawag ng Diyos ay tunay na may kaligtasan. Sila yung mga taong tunay na maliligtas. Bakit? Anong sinabi dyan by the way, this is Ordo Salutis.
Mali pala ako nung BS, Ordo Salutis yung sinabi ko. This is Ordo Salutis. Ibig sabihin, the order of salvation. Order, pagkakasunod-sunod ng pagliligtas. Anong una sa order? Nakilala niya ng una pa. Pagkatapos, itinalaga niya. Pagkatapos, tinawag niya. Pagkatapos, inaring ganap niya. Pagkatapos, luluwalhatian niya. That's the order of salvation. Ibig sabihin, lahat ng tinawag niya, yun yung mga nakilala niya nung una pa. At yung mga nakilala niya nung una pa, itinalaga niya na. At yung mga tinawag niya, inaring ganap niya, at yung mga tinawag niya, luluwalhatiin niya. Ibig sabihin, itong mga taong ito na tinatawag ng Panginoon, hindi po ito yung, oy kayo, maniwala kayo kay Jesus. Nasa sa inyo kung pipiliin niyo siya. Hindi po ang tinatawag dito na ibig kalugad po ng tinatawag dito, yung mga inililigtas ng Panginoon. Yung mga may katiyakan na may kaligtasan. You see? Ibig sabihin po nito, makikita po natin dito, ito po ay ang pagliligtas na gawa ng Panginoon. Ito ang pangatlo sa senyales ng isang tao ay mananampalataya. Na ano po? Ang Panginoon ang nagtalaga ng kanilang kondisyon. You see? Hindi conditional sa ating part na nasa sa iyo kung magpapabautismo ka. Hindi. But ang sinasabi dito, yung kondisyon na itinalaga na ng Panginoon sa mga taong inililigtas niya. Kaya sabi ni Pedro, magpabautismo kayo dahil sa kapatawaran ng kasalanan. Kasi you are already forgiven. At ito ay pangako na ng Panginoon na mangyayari sa inyo. Kaya napakahalaga po na kung ano man po yung, tulad nga nito, itong sinasabi ni Pedro ay galing po sa Joel 2. Basahin niyo yung konteksto ng Joel 2. I guarantee you na yung Joel chapter 2 ay tungkol sa pagde-declare ng Panginoon. Hindi yun tungkol sa kondisyon. Hindi yun tungkol sa kondisyon na pag may tumanggap, tatanggap ng banal na Espiritu. Hindi. Tatanggap sila ng banal na Espiritu dahil, verse 32 ng Joel chapter 2, sila ay yung mga yaong tinatawag ng Panginoon. Okay? So, nagpatuloy si Pedro na pinalawanag sa kanila. Verse 40. Lapit na po tayo matapos. Sa iba pang maraming salita, ay nagpatotoo siya at hinimok sila na sinasabi, iligtas ninyo ang inyong sarili mula sa baluktot na lahing ito. Now, nagpatuloy si Pedro sa pagpapaliwanag sa kanila ng pagliligtas ng Panginoon. Marami pa po siyang sinabi, hindi lang po iyon. Sabi nga ni John MacArthur, inurasan niya kung gaano katagal niya sasabihin yon. 2 minutes and 32 seconds. Hindi naniniwala si John MacArthur na in just 2 minutes and 32 seconds, ang dami na agad naniwala. Sabi niya, parang ang hirap naman mag-preach ng 2 minutes and 32 seconds. Kasi mahaba talaga siya mag-preach si John MacArthur. Kaya ginawa niya yung joke. Pero, nung nabasa niya daw yung verse 40, doon daw siya natuwa. Kasi, tunay nga, mahaba talaga tong sinasabi ni Pedro. Kasi verse 40, di ba? Nagpatuloy siya sa maraming salita. Hindi lang po 2 minutes and 32 seconds yung ginawa ni Pedro. Parang 1 hour and a half minutes, 30 minutes din po yun. Okay? Pero, meron lang po akong bagay na papansinin dito. Hinimok sila. Hinimok sila ni Pedro. Ano ba ibig sabihin ng hinimok? Hinikayat, no? Yung kumbaga parang pinilit, parang ganon. Hindi naman pinipilit, pero parang, alam mo yun, parang nagpapaano talaga, sige na, gawin, parang ganon. Di ba? Hinimok. Now, isa po ito sa dapat nating tandaan. Oo po, lahat po ay gawa ng Diyos. Ang pagliligtas ang kaligtasan po ay buhat sa Kanya. At alam po natin na ang mga pinili niya ang maliligtas lamang. Ngunit, isa po sa pamamaraan niya ay ang gamitin po tayo.
Okay? At isa sa dapat nating gawin ay himukin ang lahat na manampalataya sa Kanya. Listen, himukin ang lahat. Yun po ang dapat nating gawin. Kailangan pa rin natin itong pagsikapan. Okay? Mag-ingat po tayo sa pag-iisip na, pinili naman ng Diyos, di na ako mag-share ng gospel. Ba't pa ako mag-share ng gospel? Mali ko ba kung pinili sila? Mali po yung ganong pag-iisip. Hindi po yan ang itinuro sa atin. Bagkos, ipinakita sa atin ng Panginoon at sa pamagitan ng mga buhay ng mga apostol na sila po ay what? Hinimok talaga nila ang mga tao. Lahat kanila pong hiniyagan ng magandang balita. So ganin din po sa atin. Baka kasi nagiging kampante tayo na pinili lang ng Diyos. Listen carefully, isa po sa pamamaraan ng Panginoon ng pagliligtas ay gamitin tayo na mga saksi niya upang hihayag ang magandang balita. Maging mag-ingat po tayo dyan. Okay? Now, balik po tayo sa sinabi ni Pedro. Iligtas ninyo ang inyong sarili mula sa baluktot na lahing ito. Again, hindi po ito ibig sabihin na may kakayanan silang iligtas ang kanilang sarili. Bagkus ito po ay nangangahulugang magtiwala kay Jesus dahil iyon lang ang paraan upang magkaroon ng kaligtasan. At huwag na tumulad sa mundong ito. Yun po yung sinasabi ni Pedro. Hindi po yung iligtas nila yung sarili nila sa pamagitan ng sarili nilang gawa. Hindi. But hinihikayat ni Pedro sila na magtiwala kayo kay Jesus dahil sa pamagitan lang ng iyon, maliligtas ninyo inyong sarili sa baluktot na mundong, ano sabi niya? Baluktot na lahing ito. And I want to highlight this one. Sinasabi din po ni Pedro na huwag silang tumulad sa mundong ito, sa baluktot na mundong ito. Okay? Ano bang meron sa mundong ito? Pamumuhay sa pamagitan ng kanilang mga sarili at para sa kanilang mga sarili. Yun po ang meron sa mundong ito. Kaya di ba nauso yung selfie? That's a very subtle word. Akala lang natin picture taking lang siya. But actually, selfie somehow nagpapakita sa atin kung gaano tayo selfish. Makasarili. Tatanungin ko po kayo, yung mga nagsiselfie dito, yung mga mahilig magpa-cute-cute sa selfie, ano yung nararamdaman niyo pag nagsiselfie kayo? Confidence. Self. Di ba? Gandang-ganda sa sarili. Gapong-gapo sa sarili. You see? Subtle lang siya. Pero, anong inaano nun? Ano yung parang dinedevelop na yun sa tao? Narcissistic behavior. Di ba? Proud self. Sarili. At yun po ang meron sa mundo. Makasarili. Para sa sarili, para sa kanyang sarili, para lang sa kanya. Yun po ang nasa mundo. Kaya po, sa madaling salita, mga hindi mananampalataya at mga rebelde sa Diyos ang hahantong sa tiyak na kapahamakan dahil yon ang nasa mundong ito. Now, iligtas mo ang iyong sarili mula sa baluktot na lahing ito. Ganon din po ang sasabihin ko sa bawat isa. Iligtas mo ang sarili mo mula sa baluktot na lahing ito. Huwag kang tumulad sa pamumuhay ng mga tao sa mundong ito. At ito ang pang-apat na senyales. Consecration. Consecration. Ano ibig sabihin nun? Hindi pakikiayon sa mundo. Yan ang isa sa senyales ng tunay na mananampalataya. Hindi na siya namumuhay gaya ng mundo, but consecrated na yung buhay niya. Ibig sabihin, set apart na siya para sa Panginoon. Hindi na para sa kanyang sarili at hindi na tutulad sa mundo. So mga kapatid, kung meron pa man ditong gumagawa ng mga ganung bagay katulad ng pamumuhay dito sa mundo, again, I already emphasize social media, usage of mobile phones. Kung ganun pa rin at ganun pa rin ang ating pamumuhay, we are still living just like the rest of the world. Di ba? Sino dito yung mga sumasakit na yung mata? Alam niyo ba sumasakit yung mata nyo? Kakagamit ng
Cellphone. Para saan? Diba? You see? Now, tingnan natin ang resulta. Verse 41. Kaya't ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismuhan at nadagdag ng araw na iyon ay ilan? 3,000 kaluluwa. Wow. Wow. One preaching, 3,000 agad. No? Puno agad yung yung PICC. Yung ganong katao na nakita natin nung umattend tayo ng ganon karami ang naniwala. 3,000 nagpabautismo, imagine. That number. No? Tayo, magdadalawang taon na. Di ba? 3 times 3 pa lang tayo. Well, anyway, that's okay. No? Sila po ay nagpabautismo. Ilan? 3,000 sa araw na iyon. Now imagine, ilan po yung mga alagad na meron? 120. Now ako, dinivide ko siya. 3,000 divided by 120. So bawat isang alagad, may 25 katao na ginanon. 25, tigta 25 sila. Di ba? Imagine. Now, isipin niyo po yun. Hayagang nagpabautismo sila. Akala nyo, sa loob ng bahay sila nagpabautismo? Hindi. Doon mismo sa kung saan man may ilog or may tubig. Kasi imagine nyo, 3,000. O dito tayo, o kayo doon naman, o doon yung iba. So imagine, ibig sabihin, kalat yung pagbabautismo nila. Ibig sabihin, hayagan. No? Hayagan nila na idineclare, na inihayag sa mundo. No? Na sila po ay susunod na sa Panginoong Hesus at tinatalikuran na nila yung paniniwala nila na tinatawag na Judaismo. Imagine habang nagpapaganon sila, ang daming Hudyong nanonood sa kanila and probably galit sa kanila. Bakit nyo tinalikuran? No? And ibig sabihin nun, expected nila na pagkatapos nito, haharap tayo ng pag-uusig. Pero hindi nila yun inisip. Di ba? Hindi nila iyon inisip. Ito po ang panglima sa senyales na ang isang tao ay mananampalataya. Ano yon? Another C, confirmation. Confirmation sa pamagitan ng kanilang buhay. Makikita po talaga at hayagan sa ating mga buhay na tayo ay mananampalataya. Sigurado po yan. Again, wala pong secret Christian, secret believer. Hayagan po yan na mahahayag sa lahat ng tao. Let me ask you, sa mga classmates ninyo, hayagan ba na ikaw ka ay Kristiyano? But take note, hindi po Kristiyano ayon sa pangalan, but Kristiyano ayon sa pamumuhay. Nakikita ba nila yon sa mga kapitbahay ninyo? Hayagan ba? May confirmation ba? Kasi alam niyo po, natural na sa kanila na, ay, born again yan siya. Huwag po kayong magmamalaki na alam nilang born again ka. Kasi even yung salitang born again, perverted na. Hindi na po tama. Kailangan na talaga ng reformation. Ang sinasabi ko po dito na hayagan ba ang iyong pagiging Kristiyano, nakikita ba nila na ikaw ay iba at hindi ka umaayon sa kanilang mga ginagawa? Imagine yung mga Hudyo, nagpabautismo sila. Pinakita nila sa ibang Hudyo na tatalikuran na namin yan dahil susunod kami sa Mesiya. Kahit patayin nyo pa kami, pagkatapos nito, magpapabautismo ako. Di ba? Now, pagkatapos noon, umuwi ba sila? Verse 42, the last part. Pagkatapos po noon, nanatili sila, ito napakaganda, no?
Nanatili silang matibay sa turo ng mga apostol, sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay, at sa pananalangin. Here we go again. No? Napakaganda ng pagkakasabi. Nanatili silang matibay. Anong ibig sabihin nito? Kung atin pong babasahin sa original na pagkasulat, ito po ay mula sa Greek word na proskarterio, na ang ibig sabihin ay pagiging earnest, being earnest. Ano ibig sabihin ng earnest? Masipag or devoted. And another meaning, to persevere. Ibig sabihin, nagpatuloy sila sa kahit anong sitwasyon. Ano bang sitwasyon na meron sila? Uusigin sila. At tunay nga, inusig po sila kasi mababasa natin sa chapter 3, I think, doon na magsisimula yung pag-uusig sa kanila. Mababasa natin yan sa chapter 3. No? Pero sila po'y naging matibay, nagpatuloy sila sa kahit na ganun yung sitwasyon nila. No? And they are constantly diligent. Anong ibig sabihin ng diligent? Masipag o maagap. And another meaning, to attend assiduously, ibig sabihin may sobrang pag-iingat. And another meaning, to adhere closely, ibig sabihin may maiging pagsunod. Tingnan niyo po ano nangyari sa kanila, no? Maingat silang nanatili na matibay. At saan sila naging ganito? Saan po sila naging maingat, maagap, saan sila nagpatuloy, saan sila naging masipag, saan sila naging maiging masunurin? Saan po? Verse 42, sa mga turo ng mga apostol. At anong ibig sabihin yan? Alam natin na sila po ay hindi nagsasalita sa pamagitan ng kanilang mga sarili, bagkus sila po ay what? Puspos ng Espiritu Santo, na siyang nagbibigay ng kaalaman at karunungan sa kanila. Sa madaling salita, sila po ay nanatiling matibay sa salita ng Panginoon. Sila po ay seryoso sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Doon po sila sabik. Iyon ang kanilang hinahanap. Iyon ang kanilang kasiyahan at kagalakan. Hindi po ang social media at iba pa. Hindi ang kung ano-ano ang nagmumula sa mundo. Hindi po iyon. After they were baptized, nanatili sila sa turo ng mga apostol. Imagine that. Nanatili, araw-araw po yun. Hindi po sila umalis. And kung babasahin niyo po ang Biblia, usually ano pong ginagawa nila? Nananatili sila buong araw. Hindi po yun isang oras lang. Buong araw. Buong araw. 24/7. Nakikinig lang sila. Now, hindi lang po iyon. Pati na rin po sa pagsasama-sama. Hindi po ito ibig sabihin na sila ay nandoon, nanonood, nakikinig. Yung ibig sabihin po ng pagsama-sama, hindi po ibig sabihin na nakaano lang sila, no? Nakikinig lang. But, ibig sabihin po ng pagsama-sama, kung babasahin po natin sa Greek word, ginagawa din nila kung ano ang mga ginagawa ng apostol. Hindi po yun yung parang, okay, magpipreach magbabible study si Kuya Ryle. Ayan, sasabi siya nakaganon lang sila. Hindi. Ang ibig sabihin po, nung ginagawa din nila kung anong ginagawa ng mga apostol. Makikita nyo dito ang hindi lang pakikiisa sa katawan, bagos ang pagiging isa nila. Hindi lang pakikiisa. Ibig sabihin, hindi lang yung nandyan sila, but pagiging isa nila. Ibig sabihin, pagiging magkakatulad na kung ano ang iyong titingnan ay iisa sila ng ginagawa. Walang naiiba. Napakaganda. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, nung bago tayo magsimula, matututunan natin kung ano ba ang dapat meron sa isang iglesia ng Diyos. And ganun din po ang dapat nangyayari sa atin.
Hindi man po kami apostol, hindi man po ako apostol, pero bilang isang nangunguna sa inyo, dapat ganun din ang nakikita sa inyong mga buhay. Kaya napakabigat po din talaga para sa akin. No? Kaya sabi ko nga po sa inyo, kung kayo po ay nasasaktan sa sinasabi ko, kapag sinasabi ko na itong mga ganitong bagay, alalahanin niyo po, nagsisimula po yon sa pamumuhay ko. Ako ang unang tinetest noon. And may mga bagay pa talaga na dapat itama. Marami pa. Now, and again, ito po yung prayer ko talaga sa atin, sa bawat isa, na tayo'y magiging magkatulad sa ating pagkasabik, paghahanap ng salita ng Panginoon at pagsunod sa Kanyang salita. Now, hindi mo po sila makikitaan na yung isa nag-aaral ng salita, yung isa nananalangin, tapos yung isa nakahilata, nakatutok sa social media, patawa-tawa kasi enjoy na enjoy sa kachat o sa pinapanood niya. Hindi mo sila nakikita ng isa ay sumasakit na ang mata, kakaiyak sa Panginoon. Yung isa naman, sakit na yung mata dahil sa pagkatutok sa cellphone niya. Hindi mo sila makikita ng isa, yung isa ang tagal matulog dahil sa pag-aaral ng salita. Tapos yung isa napupuyat dahil sa kakachat or social media o panunood sa Netflix. Hindi mo sila makikita ng ganun. Sa atin, ano nakikita? Yung isa naka-cellphone, yung isa nakahiga, yung isa natutulog, yung isa walang nag-aaral ng salita. Yun ba nakikita sa atin? Pero sila, nanatili silang matibay sa pagsasama-sama. Ibig sabihin, pagiging isa, magkakatulad. Lahat sila nag-aaral at nananalangin, nakikinig sa salita ng Panginoon. Kaya alam niyo po ba bakit nung nakaraang linggo, tinitira ko talaga yung social media? Kasi masakit po sa akin na makita na yung isa nagaganito lang, yung isa nagaganito lang. Kasi hindi po ganun ang iglesia ng Diyos. Hindi po ganun. Kaya verse 42, napakagandang paglalarawan ng isang iglesia. Kasi doon na po ipinanganak ang iglesia eh. And take note, sila yung unang bunga ng iglesia ha. Sila ang unang bunga ng iglesia. Ibig sabihin, kung ano yung kalidad na meron silang ipinapamuhay nung time na yun, yun din po dapat ang nakikita sa time natin ngayon. Kasi tayo po ay parte ng iglesia, unless hindi tayo parte ng iglesia. Hindihan nyo yun? Kung hindi ganun na nangyayari sa atin, most probably, hindi tayo parte ng iglesia, ng totoong iglesia. Kaya, hinihimok ko kayo. Ayusin na natin. Lahat tayo, maging isa tayo. Sila po ay sama-sama, sila ay iisa, magkakatulad ang kanilang ipinamuhay at iyon ay kung ano ang kalooban ng Diyos. Yun lang talaga pinamuhay nila. Sa bawat isang iniligtas niya at iyon ay ang maging katulad sa imahe ng kanyang tanging anak. Christ-likeness ang makikita, hindi worldliness ang makikita sa buhay. Kaya nga, di ba? Huwag niyong mahalin ang sanlibutan. Kasi anong dapat na nakikita sa atin? Christ-likeness, tulad ni Kristo, hindi tulad ng mundo. At sila din po ay nagpatuloy sa pagpuputol-putol ng tinapay. Alam niyo po ba bakit? Very specific, pagpuputol-putol ng tinapay. And ito rin po ay naunawaan ko din, napag-aralan ko lang din po. Di ba sa atin, minsan, every first Sunday, nagbe-breaking of the bread. And then para sa atin, parang
Okay, breaking of the bread lang. Pero you know what? Napakahalaga at sagrado pala ng gawaing iyon. Okay? Bakit? Patuloy po nilang malapit na po tayo matapos, no? Patuloy nilang inaalala at pinagbubulay-bulayan. Yun ang ibig sabihin nun. Inaalala at pinagbubulay-bulayan ang katawan at dugo ng Panginoong Hesus. Yun po ang pagpuputol-putol ng tinapay. Pag-alala at pagbubulay-bulay sa katawan at dugo ng Panginoong Hesus. Ibig sabihin, ang kamatayan ng Panginoong Hesukristo. Patuloy sila sa pag-alala ng pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa kanila. Inaalala nila yung pag-ibig ng Diyos. Kung kaya't patuloy silang napapalakas at nagiging matibay. Kasi what? Inaalala nila lagi yung pag-ibig ng Diyos. Hindi po ang pag-ibig na makamundo, hindi yung kilig dahil sa katsat, dahil ang ganyang klase ng pag-ibig ay magdudulot lamang ng paggawa ng kasalanan. Ano po 'yon? Kapag yung pag-ibig na meron tayo yung sa boy-girl relationship, boyfriend-girlfriend, anong dulot ng pag-ibig na yan? Kasalanan. Tulad ng sexual immorality. Again, bakit ko po ito sinasabi? Karanasan ko po ito. Okay? Sexual immorality. Wala na pong ibang dulot ang boyfriend, girlfriend. Kaya dyan. Sa lahat pa ng estudyante dito, if papasok kayo ng boyfriend-girlfriend relationship, mark my words, you will fall into sexual immorality. Sigurado yan. Lalo na sa panahon natin ngayon, sexual immorality. At ano pa? Idolatry. Bakit? Kasi mas mahabang oras ang ibibigay mo sa pakikipag-chat kesa sa pag-aaral ng salita. Mark my words, mangyayari yan. At kalaunan, mamumuhay ka saan? Hypocrisy. Ano yung hypocrisy? Pagkukunwari. Kasi, magsisimula ka ng magsinungaling. At magtatago ng kung ano talaga ang ginagawa mo sa kadiliman gamit yung mga cellphone nyo. Kadiliman kapag nakikita kayo. Patagong pagkikita. No? Hindi rin ang pag-ibig ng mundo, hindi rin ang pag-ibig sa mundo ang kanilang pinagbubulay-bulayan. Hindi yung makakamtan nila sa buhay nila dito sa mundo. Bagkus ang kanilang laging iniisip ay ang pag-ibig ng Diyos. At ang huli, sa pananalangin. Sila ay tunay ngang nakaasa sa Panginoon at patuloy na hinihingi na mangyari ang kalooban niya sa kanilang mga buhay. You see, yun po yung panalangin nila. Lord, Thy will be done. Yun ang panalangin nila. Makikita natin dito ang kanilang pagpapakumbaba, hindi ang pagmamalaki. Dahil ang hindi pananalangin, tandaan niyo po ito, ang hindi pananalangin ay pagpapakita ng pagmamalaki na parang alam mo na at kaya mo sa sarili mo ano man ang mangyari sa buhay mo. Yun po ang isang senyales ng isang mayabang na tao. Hindi nananalangin sa Panginoon. Dahil kung maintindihan niyo po, ang pananalangin ay ang paghingi at pagpapakumbaba sa Panginoon na ang sinasabi, yun nga, ang kalooban mo ang mangyari sa buhay ko. Yun ang pananalangin. So, kung isang tao ay hindi nananalangin, isang mayabang na tao po yan. At walang pagpapasakop sa Panginoon. Kaya kung mas marami talaga yung social media nyo, cellphone nyo, at iba pa, kesa sa pananalangin, you are living just like the rest of the world na mayayabang at walang pakialam at walang pagpapasakop sa Diyos. Kaya tandaan po natin, hanggat hindi nasasanay ang ating mga sarili sa buhay na puno ng pananalangin, nananatili tayong mapagmalaki, mayabang at walang pagpapasakop sa Panginoon.
Listen to those words carefully. Kung mas masaya ka sa pag-ubos ng oras mo sa social media at iba pa, at hindi mo man lang magawang manalangin, namumuhay ka pa rin ayon sa mundong ito. So, makikita natin dito ang pang-5 o pang-6 na senyales na ang isang taong mananampalataya ay merong ano? Another C, communion. Ano ibig sabihin ng communion? Pakikiisa. Communion with God in His Word and prayer. Communion with the body in fellowship and breaking of the bread. Hindi po communion sa mundo. Hindi po yun na makikita sa taong mananampalataya. So atin pong tandaan sa pagtatapos, ano ang mga tanda? Una, conviction of sin. Pagkaunawa sa kasalanan na nagdudulot ng pagkamuhi dito. Hindi lang po naunawaan mo yung kasalanan, but kinakamuhian mo ang kasalanan. Yan po ang isang tunay na senyales ng isang tao ay niligtas at may pananampalataya. Conviction of sin. Pangalawa, you count the cost. Naunawaan na hindi na siya ang nagmamay-ari at masusunod sa kanyang buhay at iiwan na ang lahat at ang Panginoong Hesus lang ang halaga at mahalaga sa buhay niya. That's the second sign. Third, naunawaan mo na ito ay kondisyon ng Panginoon. It's God's condition. Ibig sabihin ng kanyang kaligtasan ay buhat sa Diyos. At pang-apat, natanda, there is confirmation. Ibig sabihin, nakikita talaga sa pamumuhay na siya ay mananampalataya dahil siya ay namumuhay na may pagpapasakop sa Diyos at ang masunod ang kalooban niya, ang kanyang kagalakan. And the last one, ang panghuli, pang-5, ano mo yun? Communion with God and Christ body. Pakikiisa sa Panginoon sa kanyang salita at pananalangin at pakikiisa sa mga kapatid sa pagsasama-sama at pagpuputol ng tinapay. Hindi nakikiisa at nakikiayon sa mundo. Ang lahat ng ito ay bunga ng pagliligtas ng Panginoon. And again, ito'y totoo sa buhay ng bawat mananampalatayang iniligtas ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Ngunit paalala kapatid, James, 1 John 2, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sinumang umiibig sa sanlibutan. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay, lahat ng iyon ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Ating pagbulay-bulayan. Makinig ang may pandinig. Tayo po ay manalangin. O Diyos, tunay nga ng kaligtasan ay buhat sa iyo at lahat ng nangyayaring ito ay pagsasakatuparan na lamang po ng iyong itinalaga na nung una pa. Salamat po sa pagpapaunawa sa amin na ang isang mananampalataya ay tunay ngang may pag-unawa sa kasalanan. At ang kasalanan ay kinakamuhian ng iyong iniligtas. At salamat o Diyos dahil ang isang taong niligtas mo ay tunay ngang nauunawaan na ang buhay namin ay hindi na po sa amin. Bagkus ito ay pinaghaharian mo at ito ay pagmamay-ari mo. At salamat dahil naunawaan namin na iyon ay magagawa namin hindi sa pamagitan ng aming sarili, bagkus ito na po ay iyong
kondisyon na itinalaga na nung una pa. At tunay ngang makikita ito sa aming mga pamumuhay. Ito ay hayagang makikita ng lahat na ang tunay na mananampalataya ay sumusunod sa iyo. At ang tunay na mananampalataya ay may pakikiisa sa iyo, sa iyong salita, sa pananalangin, at sa iglesia, sa katawan mo, na kami po ay sama-sama, iisa ng ginagawa, magkakatulad at walang naiiba. At ang tunay na iyong niligtas ay kailanman hindi iibigin ang sanlibutan ito at kahit na ano na nandirito. Bagkus ikaw lamang, O Diyos. Kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong lahat ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, sapagkat kayo'y namatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos, sa katuwiran at kabanalan ng katotohanan. Ngayon sa Kanya na may kakayanang mag-ingat sa inyo mula sa pagkakatisod at sa inyo'y makapaghaharap na walang kapintasan sa harapan ng Kanyang kaluwalhatian na may malaking kagalakan. Sa iisang Diyos na tanging tagapagligtas sa pamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, sumakanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang kapangyarihan at ang kapamahalaan bago pa ang lahat ng panahon at ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Maraming salamat po at see you po bukas sa ating Bible study. Bye-bye, God bless. Pati sa mga nakasali sa online, see you po ulit. Thank you. Bye-bye.